Magandang araw! Ngayon naman ibabahagi ko ang paggamit ng if condition sa Power App. Ano ba yung if condition? So yung if condition, kung familiar kayo sa if formula sa Excel, parang ganun siya, pero nag-level up. Siya yung switch. Okay? Sa mga hindi naman familiar, ang if condition ay ang ginagamit nating formula sa Power App kung saan nagbibigay tayo ng mga logic or condition at depende kung makuha niya yung logic na yun o hindi, may lalabas na katumbas na value. Okay? Sa scenario na meron tayo, ang mangyayari ay mamimili tayo ng grade na range. At depende sa pipiliin, lalabas yung specific word dito sa box na to. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ay if muna, if, pasensya na sa aming pusa sa labas, if um, drop down 4, kasi drop down 4 ang pangalan nito, that selected that value is equal to 96 to 96% pala to 100%, you are incredible. If not, you pass. Okay. So, pansin niyo lumabas kagad siya kasi hindi nakapili. Pag plinay ko yan, okay, 81.85 you pass, 86 to 90 you pass, 91 to 95 you pass, pag 96 to 100 you are incredible. Okay. Pero napansin nyo kanina, kahit wala nakalagay, meron pa rin nakalagay na word. Kasi ang binigay nating condition, dalawa lang. Di ba? Kapag may pinili at kapag hindi na-meet yung pinili. So, pwede tayo magbigay ng maraming kondisyon. For that, nag-ready na ako ng isa pang if condition para lang mas mabilis para sa atin. Okay. Yan. Okay. Tinago ko lang muna siya kanina para hindi maka-istorbo. Visible equal to true. Ayan. Okay. Check natin yung formula ngayon. X. Kung napansin nyo, naglagay ako ng maraming kondisyon. Pag 96 to 100, incredible. Tapos, normally, pag isang simpleng if condition lang, ang lalagay mo kagad is kung ano yung lalabas kung hindi siya na-meet. Okay, pero since para siyang switch ng if formula sa Excel, pwede ka magbigay ng pangalawang kondisyon at kung ano lalabas pag na-meet yung pangalawang kondisyon. And then yung pangatlo, pang-apat, and so on. Okay, so check natin. Pili ako. 81 to 85, awesome. Great. Fantastic. Incredible. Pag wala naman, please provide your score. Okay? So, yan ang paggamit ng if condition sa ating Power Apps at sana ito ay nakatulong sa iyo. Maraming salamat!